May dalawang bahagi ng pagdiriwang. Ang unang bahagi ay ang paggunita sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. At ang ikalawa ay ang misa para sa linggo ng palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. So simulan na po natin ngayon ang unang bahagi, ang paggunita sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Panalangin ng pagbabasbas ng mga palaspas. Pakiwagayway na yung inyong mga palaspas. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubuni sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem, na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakiulit malakas, magpa sa walang hanggan. Amen. Na ngayon, wiwisikan na po natin ng banal na tubig ang inyong mga palaspas. Hosana sa anak ni David, Hari na Israel, pinapala na paririto
Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa anak ni David. Hari ng Israel, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa anak ni David. Hari ng Israel, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa anak ni David. Hari ng Israel, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Sumain niyo ang Panginoon, At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Sa iyo, Panginoon. malapit na sina Jesus sa Jerusalem, na sa gulod ng bundok ng mga olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinalagan iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya'y sumisigaw ng, "Hosana! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa
ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tularan na natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa itasan, Hosana sa itasan, Hosana sa anak ni David, Hari ng Israel, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa itasan, Hosana sa itasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pakindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa buhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lorhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan?
Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna ninyong mga asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tinukay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan. Panginoon o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Magsitayo na po tayo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga iskriba
at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsabi. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya sa kanila. Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Tanong uli ni Pilato. Ipako sa krus! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ani Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang pinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinagluluruhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisa nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus, at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na nagtatangutangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo? At muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan
na hari ng Israel, maniniwala na tayo sa Kanya. Inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha, ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagotan ng hiniga. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya't sinabi niya, Tunay nga ang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello. Hi. Ayaw natin ng hirap at pasakit. Ayaw natin ang pagpapakasakit. O sino dito ang gusto ng hirap at pasakit? Pakitaas ang kamay. Wala. Kaya talagang ayaw natin, no? Ganun ba yun? Subalit, kung ang hirap at pasakit ay daan para ipamalas ang ating pagmamahal. Kung ang pagpapakasakit ay daan para sa kaligtasan ng ating mga minamahal, susunguin natin ang hirap at pasakit. Amen ba yun? Parang matamlay. Amen ba? Di ba yung mga magulang kahit mahirap, ginagawa nila para sa kanilang mga anak. Para maniniwala yata ako, hirap na hirap kayo para doon sa mga pagpapakita ng pagmamahal ninyo sa inyong anak. Mahirap ba? Oh, talagang daw, mahirap. Pero alam nyo, kung wala yan, kasi yan ang ginawa ng Panginoon eh. Sinuong niya ang hirap at pasakit. Amen ba? Kaya ngayon, hindi ba linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon? Inaalaala natin ang kanyang dinanas na pagpapakasakit.
hirap at pagpapakasakit. Dahil nais niyang ipamalas sa atin ang kanyang pagmamahal. At dahil mahal niya tayo, nais niya na tayo ay maliligtas. At yan ang ating ipinagdiriwang ngayon ng buong linggo para ipamulat sa atin kung gaano kahalaga ang ating kaligtasan. Kaya isang linggong pagdiriwang o paggunita sa ating kaligtasan. Na-realize po ba ninyo yon? Bakit ba isang linggo? Dahil napakahalaga, no? Ang ating kaligtasan. At yan ay natamo dahil sa katakot-takot na hirap at sakit na dinanas ng Panginoon. Amen ba? At ang pagpapakasakit ng Panginoon ay alam na noong una pa ni Propeta Isaías. O sa aling pagbasa po natin ito matutunghayan? Very good. Mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hindi ko na isa-isahin, no? Pero lahat ng mga nasasaad sa unang pagbasa ay tungkol sa pagpapakasakit ng Panginoon na alam na bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen? O sino nag-unang pasabi na may pagpapakasakit ng Panginoon? Sino? Si Propeta Isaías. O, sinasabi na nga sa atin sa unang pagbasa. Ngayon, nung dumating ba ang ating Panginoon, handa ba siyang dumanas ng pagpapakasakit? O saang pagbasa naman natin ito matutunghayan? Saan? Mabuting balita. Mabuting balita ayon kay San Marco. Yun ba ay sa misa ngayon o kanina doon sa ating unang pagdiriwang o sa paggunita natin kanina sa pagpasok ng Panginoon? Saan? Sa unang bahagi. Yun, sa pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem. Ngayon, alam ng Panginoon na ang kanyang pagpapakasakit ay mangyayari saan? Saan? Sa Jerusalem. Okay? Alam niya. Kung kayo, alam nyo kung saan mangyayari yung pagpapakasakit ninyo, papasok ba kayo roon? Hindi. O, mga takot kayo. Pero ang Panginoon, pumasok ba siya? So, ibig sabihin, handa siyang dumanas ng pagpapakasakit, hirap at pasakit, alang-alang sa kanyang pag-ibig at alang-alang para sa ating kaligtasan. Ngayon, ang kanyang pagpapakasakit ay nagsimula lang ba rito sa lupa at dito nagtapos? O anong sagot nyo? Bakit tumahimik kayo? Hindi. Saan nagsimula? Sa langit pa lamang. Kasi isipin mo siya ay Diyos. Bababa ako sa lupa para dumanas ng pagpapakasakit. O saang pagbasa natin ito matutunghayan? Sa ikalawang pagbasa mula sa
Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Pilipos. So may 3 yugto para mula sa langit siya ay makarating dito sa lupa. Na sa 3 yugtong ito, dinanas na niya ang pagpapakasakit. Ano yung unang yugto? Ano yung unang bahagi? Bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na mananatiling Diyos. O kayo, napakasakit nun, di ba? Diyos ka. Tapos hindi ka nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Parang gaya niya na tao ka, hindi mo pinilit na manatiling tao. Gusto ba niyo yon? Parang bumaba pa kayo, gaya ng Panginoon, no? Di ba? Hindi siya napilit na kapantay ng Diyos dahil may planong mas maging mababa siya. Parang gaya ng tao, gusto maging langgam. Gusto ba ninyo? Ayun nyo? Ayun yung mga gat. So ayun nyo. Pero parang ganyan ang nangyari kay Lord. Diyos siya, tapos magpakababa, hindi na pantay sa Diyos. So yan ang unang yugto. Mahirap ba yon o hindi? Mahirap. Diyos siya eh. Sa inyo pa lang tao pa lang mahirap na. Hindi po ba? So yung unang yugto, ang ikalawa, ito mas lalong mahirap. Hinubad niya ang lahat ng, anong hinubad niya? Ang lahat ng katangian niya ng pagka-Diyos. Ang galing ng mga bata dito, ano? Talagang nag-aral yata ito. Pagka-Diyos. At nung hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, anong nangyari sa kanya? Naging tao. Amakin mo, Diyos, naging tao. Madali ba yon? Mahirap? Oh. Pero dinanas ni Lord yun, hindi nyo nare-realize. Dahil sa inyo, sa ating lahat. Mababa na nga siya, naging tao. Ano yung pangatlong yugto? Naging tao at namuhay na. At nung naging tao, nagpakababa pa. At naging masunurin. Kapag ikaw ay nagiging masunurin, nagpapakababa ba tayo? Opo. Dahil sumusunod tayo So nagpakababa pa siya. Hanggang saan? Hindi, hanggang sa, ano ito? Hanggang sa krus. Hanggang sa kamatayan. Kita nyo? So, yan. Anong nandito na siya sa lupa, dinanas niya ang katakot-takot na hirap at pasakit. Saan natin ito matutunghayan? Sa Ebanghelyo, sa Misa. Ayon kay San Marco. Hindi ko na uulitin yan. Alam na ninyo, narinig na niyo yun Lahat ng mga sinasabi sa Ebanghelyo, lahat ng uri ng sakit, pasakit at hirap na dinanas ng ating Panginoon. Kaya ba ninyo yon? Narinig nyo lahat ng uri ng hirap at pasakit na dinanas ng Panginoon? Kaya ba nyo yon? Hindi. Pero, ginawa niya yon, no? Para sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo. Kayo, gagawin ba ninyo yan sa mahal na mahal nyo? Hindi nyo kaya. Wala kayong sagot
Yan, kung mahirap. Pero tingnan nyo ginawa ni Lord. Hindi po ba? Kaya sana sa mga panahong ito ng Semana Santa, dapat tayo ay nagninilay-nilay at sinusundan natin ang ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit. Tama? Kung halimbawa, ngayong Holy Week, so kung sundan natin, dapat ibig sabihin yan, mag-a-attend tayo ng lahat ng activities ngayong Semana Santa para masundan natin si Lord sa kanyang pagpapakasakit. Kaya nyo? Iyan lang gagawin natin. Pero tingnan nyo, yung dinaanan niya, napakahirap. No? So, kung tayo ngayon ay nasa beach, nag-i-enjoy. Gusto ba niyo yon? Nasa beach kayo ngayon? Kung tayo nandoon, nagtatampisaw sa saya, yan ba ay pagsusunod sa Panginoon sa kanyang pagpapakasakit? Sana hindi natin makaya yon. Alam natin na ito'y panahon na tayo magninilay sa pagpapakasakit ng Panginoon. At nandoon tayo sa beach, nagpapakasaya. Di ba? Hindi siguro naisip ng mga kapatid natin yon, na ngayon ay nasa mga beaches ngayon. Amagin mo, Holy Week, nandoon ka sa mga beaches, hindi, anong term? Hindi bagay? Tama ba? So, yan. No? Sana patuloy ang inyong, kasi sinisimulan natin ngayon ang Holy Week, Semana Santa na nagsisimula ngayong linggo ng Palaspas. So, simula pa lang tayo. Sana masundan ninyo ang ating pagninilay-nilay sa pagpapakasakit ng ating Panginoon sa buong Semana Santa. Amen? At kapag ginawa natin yan, ipinapakita din natin na tayo'y handang dumanas ng hirap at pasakit. Handang dumanas ng pagpapakasakit dahil bilang sukli sa Panginoon, mahal na mahal din natin siya. Amen? Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may Tatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong kababaang loob nating itaas sa ating Ama sa langit ang ating mga panalangin at alang-alang sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, manalig tayong diringgin niya ang ating panalangin. Sabihin natin, Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa sambayanang Kristiyano, upang ang mga palaspas ay maging tanda ng pagsunod ng bawat isa sa halimbawa ni Kristo na nag-alay ng sarili sa krus, upang matutunan ng bawat isa na mag-alay ng kanilang oras, kakayanan at yaman sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, upang mabatid ng lahat ng tao na walang patutunguhan ang pagkamakasarili at matatamo lamang ang tunay na kagalakan sa pakikipagkapwa at pagtulong sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, naghihirap at naghihingalo, upang ang pagpapakasakit at pagbuhos ng dugo ni Kristo ang maghatid sa kanila ng paghilom, kapayapaan at bagong lakas. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan, upang piliin nating lumakad kasama si Kristo, manatiling kasama niya sa panalangin, tumayo sa paanan ng krus, upang sa huli ay makasalo tayo sa kagalakan at kaligtasan ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, makasama nawa sila sa bagong Jerusalem sa pamamagitan ng pag-alay ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, sa iyong awa, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa anak mong nakabayubay sa krus. Alang-alang sa kanyang pag-aalay, dinggin mo nawa ang mga panalangin itinataas namin sa iyo. Gawin mo kaming kaisa niya upang amin siyang masundan at makisalo kami sa kanyang buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumasaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat. Mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niya ay kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagkailangan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pangpara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala
sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinuos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, niligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian, Tanang Relihoso at Tanang Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang banal na kabiyak si San Jose, kaisa ng mga apostol, Apostol San Andres, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At ngayon, manalangin tayo sa ating Ama, alinsunod sa itinuro ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpapailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo na nagdanas ng lahat ng uri ng hirap at pasakit para sa ating kaligtasan. Mapalad kayong mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ni Kristo kasama ng sa buhay na walang hanggan. Amen.
May God I rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all all the evil spirits who prowl around the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer to our guardian angel. Angel of God, my My guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to lighten, guard, to rule and guide. Amen. Prayer for a holy death. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Jesus, meek and humble of heart. Make our hearts like unto thine, May the Holy Triune God live in our hearts. and in the hearts of all. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. Mary, Queen of the Apostles. Pray for us. Saint Andrew the Apostle. Lead us to Jesus. That in all things God may be glorified. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. We will have a special collection for Caritas Manila's Damayan program, our social service arm for relief assistance and humanitarian aid for our brothers and sisters in need. As we continue to provide social services to the poor, it is our fervent prayer that we support Alay Kapwa 2024. We are inviting everyone to attend this year's Parish Lenten Recollection with the theme, Teach Us to Pray, on March 25, 26, and 27 after the 6:30 p.m. Mass. Here are our facilitators. On March 25, Sister Bernadette Diamson, FSP. On March 26, Reverend Father Lino Linus Nicasio, SVD. On March 27, Reverend Father Agerico Jerry Orbos, SVD. Holy Week confession schedule are as follows. On Holy Monday to Wednesday, 5 p.m. to 7 p.m. On Monday, Thursday, 7:30 p.m. to 12 midnight. On Good Friday, 9 a.m. to 12 noon. On Black Saturday, 9 a.m. to 6 o'clock p.m. Easter Sunday, 9:30 a.m. to 11 a.m. and 5:30 p.m. to 6:30 p.m. There will be a Eucharistic celebration with the anointing of the sick on March 27, Holy Wednesday, at 9 a.m. in our parish church. The Mass of the Lord's Supper on Monday, Thursday will begin at 5 p.m. It will be followed by a solemn vigil until 12 midnight. We invite everyone to join the Stations of the Cross on March 29, Good Friday, in our parish church at 10 a.m., followed by the 7 last words at 12 noon, then the celebration of the Lord's Passion at 3 p.m., and solemn procession at 5 p.m. Our Easter Vigil Mass on March 30 will begin at 6 o'clock p.m., and Salubong rites will follow right after. Parish office will be open from Holy Monday to Holy Wednesday, 8 a.m. to 5 p.m., and there will be no office from Monday, Thursday to Black Saturday. Please be guided accordingly. For further details with regard to our Holy Week celebration, kindly visit our parish Facebook page. Para magkaroon po tayo ng synodality sa homilya o pakikiisa at pakikibahagi sa homilya, mayroon ng napiling aral na hango sa 3 pagbasa. Para sa susunod na linggo at mga guide questions para maipaliwanag ang napiling aral. Ang mga ito ay matatagpuan sa pakisagot na pinopost online tuwing Monday o Tuesday. Paki-Google ang Facebook page na Mons N. Serbo at hanapin ang pakisagot sa timeline nito.
Sa susunod na linggo, sama-sama nating sasagutin ang mga tanong. Ang Sunday School ng St. Andrew the Apostle Parish ay may programang katekesis para sa mga 3 pagbasa sa misa sa araw ng linggo bilang paghahanda sa kanilang Sunday School Mass tuwing 3:30 p.m. Ang SAAP Sunday School ay binubuo ng 4 na grupo: toddlers, children, youth, and parents. Sa mga interesado sumali sa SAAP Sunday School ay maaari magparista sa ating parish office. Maraming salamat po. Ito po ang summary of attendance ng ating Sunday School. Sa toddlers, ang may pinakamataas na attendance with 4 toddlers ay Area 5. Children with highest attendance, 17 children, ay Area 4. At youth, ang may pinakamataas na attendance, 7 youth, ay Area 5. Dito lang yata Ang parents with highest attendance, 14 parents, ay Area 4. O, dito lang talaga. At ang overall highest attendance, toddlers, children, youth, and parents with 35 in attendance ay Area 4. So nais nating pasalamatan ang ating mga sponsors for the merienda of our Sunday Schoolers. Ang ating mga kapatid na si Brother Tony and Josie Elicanio, at ang ating mga kapatid sa Adorasyon Nocturna. Magsitayo na po tayo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At patuloy kayong pagpalain ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo at maggalak dahil kayo ay may napakadakilang pag-ibig. Kung tulad ni Kristo, kayo'y handang dumanas ng pagpapakasakit. Salamat sa Diyos. Walang palakpak.